Magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ito naman tayo, kwentuhan na naman, ha? Ay, salamat sa dumadagdag subscriber, no? Ay, marami po tayong pagkikwentuhan ngayon, mga friend, ha? Unahin natin tong mga Duterte, di pinapasok, di umubra sa ICC ang mga gusto nila. Pakinggan natin to. Papasok ang common law partner ni Digong Duterte na si Hanilet Avancenia sa detention facility ng International Criminal Court. Dumating si Sara sa detention facility na hindi rin nakapasok at kinuha na lang ang 4 na malita at balikbayan box na hindi rin pinahintulutang may pasok na para sana kay Digong. Dagdag pa, Mahigpit ho doon sa ano, no, mga friend? Sa dahig, Alam nyo, sabi siguro, dire-diretso si Anilet eh. Kita ko eh, biglang hanggang doon lang siya, pinalabas sila eh, di ba? Tsaka yung anak niya kasama, no? Sabi siguro ng gwardiya eh. Who are you? Yeah. I am the common law wife of Rodrigo Roa Duterte. Sabi siguro ng gwardiya, mga boss, common law, what is common law wife? What do you mean by common law wife? Sabi siguro ng gwardiya eh. Di ba? Yung nga mabigat ano mga pre. Kaya kayong mga wala naman sa inyong mga kabit, di ba? Mga subscriber ko, meron ba sa inyong kabit? Eh pag meron ho tayong may kabit sa inyo, huwag kayo pumapayag na tinatawag kayong kabit. Dapat nung kabit, common law wife ako. Putrik yan. Pagka ordinaryong tao ka lang at meron kang ikalawang babae, ang tawag sa number 2 mo, kabit. Pagka ikaw pala politiko at presidente, ang tawag sa kabit mo common law wife. Putrik yan. Ito naman isang topic natin, no? Si Yusek Idol, Attorney Claire Castro. Yusek. Yusek, today is the birthday of former President Rodrigo Duterte. So, meron po bang gustong ipaabot si President Marcos o ang Malacanang sa dating Pangulo? Katulad po natin ang sinabi natin noong nakaraan, dapat lamang po nating batiin ng happy birthday ang dating Pangulong Duterte. At kung maaari nga po nating kantahan lahat ng happy birthday ang Pangulo. Kukumpas pa siya, Day to you. Maiksi lang. Happy birthday to you. And of course, we wish more years to come. We also wish good health, good fortune. Kailangan po niya yan. Lakas makaasar. Yan ang isang bilibang ko pa kay Atty. Claire. Bukod sa matalino, maganda hong magbiro. Hindi kagaya ni Digong na iba joke only, papatay, joke only. Di ba, mga friend? Ito po isang topic natin, Si Panelo. Tsaka to si Amy, Alam mo si Panelo, may pagkatuso rin to, Kung minsan may katukuyiran din siya, di ba? Pakinggan natin. The Philippine President's sister Amy Marcos claims her Senate inquiry found lapses in the arrest of ex-President Rodrigo Duterte. The senator released a preliminary report of the inquiry a day after bolting from the senatorial ticket. Tek yung mga style ni Amy kasi, Lumayas na yata siya sa Lumayas ba? O tinanggal? Sa ticket ng kanyang kapatid, no? Tuloy. Of the Marcos Jr. administration. RG Cruz reports. A failed state or a nation state that cannot project authority over its people and territory and cannot protect its national boundaries. That is how Senate Foreign Relations Committee Chair Amy Marcos described the country as she bared the preliminary findings of their inquiry into the arrests and surrender of former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court. Yun na nga ang sinasabi ko na nakakahiya itong nangyari. Apakalungkot natin bilang Pilipino para tayong failed state. Hindi kaya nakakahiya yung pagpapatay ng idol mo na walang due process. Amy Marcos, libo-libo. Tapos ngayon, sinuko yung amo ng kapatid niya dahil yung kapatid mo, binabalahura na itong inaano mo. Ano ba? Pero anyway, hindi hulumusot yung style ni Amy. Kay Panelo. Tingnan natin.
At tulad ng sinabi mo, kung nangyari minsan, pwedeng maulit. The palace shrugged off the findings of the panel as it cites opinions of various legal experts. Pero kung titignan po natin ang ibang mga experts, katulad po nila Justice Carpio, Attorney Butuyan, at yung ibang mga nagsasabi patungkol sa batas natin na RA 9851, maiiba po ang kanyang tingin sa nasabing issue. The presidential sister, however, cites legal infirmities in Duterte's arrest. Style kasi nito si Amy, gustong makakuha ng boto kay kay Digong di ba? O, di ba? Namamangka ang araw sa dalawang ilog, no? Namamangka ka sa dalawang ilog, isa ka lang na bangka, ano aabutin mo, di ba? Pero anyway, maraming ganyan sa line-up ni Bongbong. First, the country had no legal obligation to the ICC because a diffusion was the government's only basis for the arrest. Marcos claims a diffusion is only used if the International Criminal Police Organization or Interpol cannot be sure if the request does not violate its own rules against getting involved in activities in politics or of a military, religious, or racial character. This argument, however, was previously debunked by an ICC-recognized lawyer who said there was nothing wrong with the use of diffusion. Kaya nga, may nagsasabi na yung Interpol bawal. Dami na nga nagsasabing matatalino, ikaw naman, Amy ka. Pinipilit mo pa rin yung iyo. Pero anyway, montik niya nang napabilib si Panelo, ngunit dadapat subalit. Hindi rin O, tingnan natin. Mamaya magsasalita si Panelo. Sa kanila, mag-issue ng red notice pagkat may duda sila na political. Kaya ang pinalabas lamang nila ay yung diffusion para hindi sila sumabit kasi pinagbabawal ng sariling konstitusyon ng Interpol kapag Saan sasabit? Ay, baka sa baba mo sumabit. political. Wala tayong legal obligation, pero meron po tayong batas na sinasabi sa RA 9851. Ito may sinasabing prerogative na makipagtulungan sa Interpol, but still, meron tayong commitment sa Interpol. But again, ang sumusunod lang, ang gobyerno ay sumusunod lamang sa RA 9851. Second finding, the government is Parang si Atty. Claire na ang presidente. Ha? Siya ang tagasagupa sa mga fake news. Siya lahat no? Saka mga sipag araw-araw ang press briefing, di ba? Oo. Tsaka walang nabasa, tanong mga media, sagot, tanong sagot, di ba? Sulit talaga ang sweldo nito. Gaya ng mga iba senador dyan, lamon lang ng lamon, lalaki ng sweldo. decided to have the ICC, citing that the government had prior preparations for the arrest. The senator also presented a timeline, pointing out that the Marcos administration changed its tune on dealing with the ICC after ties soured between the Marcos and Duterte families. But for Malacanang, the government is merely following the law. Sa palagay ko, maliwanag na may konteksto na talagang sumasabay sa alitan at wawalang tiwala ng dalawang panig. Itong mga pagbabago. Ikaw ba talaga? Saan ka pa papanig? Ha, Aimee? Saan ka ba talaga papanig? Ha? Sa kapatid mo? O dyan, pagpalit ka na ng pang-apelyido. Aimee Duterte. Sa legal processes and our international standard. Wala po tayong pinipersonal dito. Kung ano lang po ang sinasabi ulit ng batas at kung ano yung nagiging obligasyon natin at magiging commitment natin sa Interpol, yun lamang po ang ating gagawin. Wala pong personalan dito. Thirdly, the government allegedly violated Duterte's rights and failed to observe due process. Marcos believes the government has something to hide by invoking executive privilege and the sub judice rule to avoid answering questions. The senator notes her investigation hopes to identify policy gaps to ensure people's rights are protected. May urgency talaga kasi alam nga natin may second, may third warrant pa raw. Kaya kinakailangan mabunyag na lahat ng pagkakamali at wag na Second, third warrant. Marami pa yan. Kaya dapat magtago-tago na yung mga iba dyan. Lalo-lalo na si Bato. Kailan man maulit. At kung kinakailangan paltan yung polisiya, yung batas, tignan na natin at magkasundo tayo para maiwas to. Ang dapat talagang palitan, Aimee, na batas, yung mga nag-a-apply na senador na hindi naman nakapagtapos. Ang gugulo, kagaya niya sila Bumtarat-tarat, sila Kimo. O, tignan mo nga, yan ang dapat talagang palitan ng batas. Yan ang ayusin mo, senadora.
Meanwhile, Marcos believes her inquiry drew the ire of her brother, admitting they have not talked for Pati yung kakampi mong si Ibulog, sira na ulo, pumayag pa ito si Garcia para kumandidato. Nakaputang na, tuloy. a while. Nagulat naman ako nung Saan nagalit na nagulat? kasi nga siguro hindi nagkakasundo, yung mga sagot hindi tumutugma. Hindi, matagal na kami hindi masyado nag-uusap, maraming humaharang, matagal na. But sa ugali po kasi ng Pangulo, hindi po siya masyadong, alam niyo po yun, hindi siya pikon. Kaya kahit anong banat, kahit nakita na niyo po si Senator Amy Marcos na nandoon sa Maisog Rally habang binabanggit ng dating Pangulong Duterte ang paninira sa kanya, kay PBBM, wala po tayong nadinig. For Malacanang, the senator's exit from the administration state is for the best. A political strategist also believes this was the right choice since the senator's move to play both sides is backfiring. Tandaan natin, dati siyang mataas. And she dropped. She actually dropped. So, will it affect her? Definitely, because at least finally she took a side. Ang problema kasi, nangyari kay Senator Amy, gumit na. Sabi nga nila, di ba, ang namamangka sa dalawang ilog, sasadsad sa lupa eventually. Former Presidential Legal Counsel Salvador Panelo also Ito yung dear sa kanya ni, isang ayon ako dito kay Panelo, Tirahin mo. made a similar observation. Panelo says Marcos would gain voters' trust if she moves to file an impeachment complaint against her brother over Duterte's arrest. Talagang mali ang ginawa ng gobyerno ito at ang puno ng gobyerno ay ang iyong kapatid. Maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo kapagkat yan ay culpable violation of the Constitution. O yun, nakabong mo sa kanya. Hindi naman siya gagawin niya. Kasi nga, balat kayo siya. But this challenge appeared to be misplaced since an impeachment complaint can only emanate at the House of Representatives. RG Cruz, ABS-CBN News. Si Amy, sinasabi lang ni Panelo, ako sang-ayon ako kay Panelo dito, pero si Amy, mahina gawin mo, Amy, filean mo ng impeachment complaint. Maski na hindi mangyayari, at least pinakita mo kay Panelo na talagang siya ay Duterte na at walang kapakapatid sa kanya. Kailangan si Duterte mapauwi. O, di ba? Yun ang gawin mo, Amy, para makuha mo yung simpatya talaga ni Panelo. Walang hindi hirap pabilibin si Butiki. Si Panelo Hindi basta-basta bumibilib to sa mga ganyang style. Mga kung ano-anong Senate inquiry in aid of legislation, tapos kung ano sinasabi mo na mali ang pagkaka-aresto sa bata mo, sa amo mo, na di ba? Pinapanood ka lang pala ni Panelo pero sabi ni Panelo, file mo impeachment complaint yung kapatid mo. Hindi yung balat kayo di ba? Mahirap pabilibin si Panelo, di ba? Mga friend, nakakatuwa itong mga to. Balik tayo kay Hanelit. Mahirap po yan, mga friend. Si Badcaster kanina, tawan-tawa hindi nga pinapasok. Di ba? Sakit po yan. Taka mo, layo ng pinanggalingan mo. Para makita mo lang yung halimaw, yung presidente mo, di ba? Tapos hindi ka papapasukin. Malungkot yan. Sabi nga ni Bloodcaster, Arman din, masakit daw sa puso niya. Ang galing si Bloodcaster, mga boss. Mukhang nakaligo na raw si Digong at gumamit ng Palmolive, Putaragiso. Ewan. Sari-sari. Ito na naman si Panelo. Si Panelo parang meron rin tama Kuminsan delusional pa. Yan ang reaksyon ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa pinakahuling pahayag ng kilalang kaalyado ng mga Duterte na si dating Presidential Spokesperson at Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Ayon kay Attorney Panelo, sakaling mangyari na bawian ng buhay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, the Netherlands, maaaring maulit-anya ang kasaysayan. Partikular na nang pumanaw si dating Pangulong Cory Aquino. Nagbigay daan ito upang mailuklok sa pagkapangulo ang anak nitong si dating Pangulong Benigno Aquino III. Butangin. Akalain mo, naikumpara ni Panelo to.
Puta na ano yan. Bagay, haka-haka niya. Kaya sabi ng mambabatas, delusional ka, Panelo. Kala mo kinumpara niya si Cory Aquino na namatay, kaya raw nanalo si Pinoy. Utang. Kaya ngayon, kung mamamatay nga raw si Digong, pwede manalo si Sara. Putang na ano ba yan? Sara maraming kaso. Si Pinoy walang kaso. Bugok. Talaga putang na ano ba to? Politika na to. Ay Lord. Pero anyway, dito ako nilagay ni Lord eh. Dito sa vlogging na to, kundi talagang malungkot ang buhay ko. Takin mo puta na lang, dami mong nakikitang tanga rito. Mga dating matitino, ngayon tanga na sila dahil sa kadidikit nila sa isang halimaw. Tuloy. Tuwa ako rito eh. Anya, kapag namatay ang isang kilalang tao gaya ng presidente, ay nagbubunga ng pag-akyat ng kamag-anak o anak. Subalit giit ni Representative Sendanya, hindi makalilikha ng isang presidente ang pagkamatay ng isa umanong mass murderer. Lalo na kung ang iniwang pamana umano ay dugo, pagtataksil at kawalan ng pananagutan. Samantala, hinamo naman ni Attorney Panelo si Senador Amy Marcos na maghain ng impeachment case laban sa kapatid nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay kung totoo ngang naniniwala itong mali ang ginawang pagkakaaresto kay former President Duterte. Ayon pa sa abogado, namamangka umano sa dalawang ilog si Senator Amy dahil nais lamang makakuha ng boto mula sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Sa pamamagitan umano ito ng isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations na pinangunahan ng Senadora kaugnay ng pag-aresto sa dating Pangulo. Batay sa... Puta na. Jaime, talo pa hinambalo sa baba ni Panelo niya mga pagsasabi ni Panelo kaya mag-file ka ng impeachment sa kapatid mo para masupalpal mo si Panelo maski wala namang kapupuntahan kung maski mag-file ka basta at least napakita mo kay Panelo na hindi ka ikaw talaga Duterte na. Di ba? Yung pa-imbisive ka pa sa kapatid mo wala para kay Panelo yan. Style bulok yan. Tuloy mo. Sa initial findings ng Senate panel, may kapuna-punang paglabag sa karapatan ni FPRRD dahil sa ginawang pag-aresto sa kanya ng mga otoridad. Wala pang pahayag ang senadora sa hamon ni Attorney Panelo. Rosa Licoz, UNTV News and Rec. Callin mo yung hamon ni Panelo. Maski wala namang kapupuntahan di at least napakita mo kay Panelo na ikaw talagang lehitimong Duterte na. Di ba mga boss? Dami nating naging topic mga friend ito yung nangyayari ngayon sa Maynila Ito na at isang makasaysayang pangyayari ngayong March 28 sa mismong ika-80 kaarawan ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi siya former. Para sa amin, siya pa rin ang presidente ngayon. PRRD pa rin ang tawag namin na... Bahala ka sa buhay mo. Wala pa nang pumatol sa tanga. No? Anyway, hanggang saan tatagal itong mga katangahan na to, no? Ayon kay talagang mukhang malabo nang makabalik pa itong sabi nga ni Justice Carpio Swerte na kung 30 years lang ang sentensya nito Ang ganda nung usapan nila kanina, napanood niyo po. Si Richard Hidarian saka si Justice Carpio. Tawa ng tawa si Justice Carpio. Yung sana yung gagawa kong topic ngayon yung kwentuhan ni Idol Richard Hidarian saka si Justice Carpio. Nakita ko naman itong mga ganito, mas natuwa ako. Kaya baka bukas na natin talakayin yung pagkukwentuhan ni Richard Hidarian at saka ni Justice Carpio. Masaya. Bukas po mga friend. Marami ho tayo naging topic pero yun nga, sana mali ako. Hindi pa ho tapos ang 28, no? Itong 28 na to, hindi pa tapos, no mga friend? Wala nangyayaring yun nga, na kagaya ng aking iniisip na parang magkakaroon ng gulo, no? Pero hindi pa mahaba pa ho itong lalo ho yung Davao. Ang estimate daw yata 30,000 ang pupunta doon kung saan parte ng lugar na malapit doon sa Davao, no? Yun. Pero ang Davao milyon ho ang butante diyan kung 30,000 lang ho yan, nasan ho yung iba? Para umabot ng milyon, di ba? Hindi ko nakakasiguro talaga dyan. Pero yun nga, sinasabi nila na napakalaking tanga naman yung Davao na yan pag si Duterte pa binoto ninyo. Mag-collab na ho tayo mga boss. Nakakulong na. Ito naman komili kasi, ng pating, tanggap kayo ng tanggap. Dapat magkaroon age limit. Pag ganyan mga 70 years old na,
o kaya merong senior citizen na hindi na pwede tumakbo. O kagaya si Duterte, anak ng pating. 80 years old na. O ang gagawin niya, hindi na nga makatayo. Itong Comelec nito, talagang sakit din sa ulo. No? Si Kibulog, siya raw ang owner of the universe. Sira ulo yan. Garcia, pinatakbo mo pa. Ano ba? Oh, kulam na tayo, busit. Sa bagay, hindi ako magtaka. Ako si Kabayo, napatakbo. Di ba kalat ni bata namin ni si Kabayo. Shout out, Jerry De La Rosa. Joey Tobilea, shout out. Salamat sa mga dagdag subscriber, mga friend. Jaime Catalan, shout out. Si Sara Tanga, na-save na ang Philippines. Nakakulong na. Nakakulong na nga tatay niya. Ay, nako, ang tanga. Nga ba't, hindi lang naman siya, karaming tanga yan, oh. Nasabi, bring him home daw si Duterte. Baka bring him home ni Casket, ha. Kalat ni Baya, shout out, ha. Ay, Kalat ni. Hello, Akira Milu, shout out, sabi ni Kalat ni, at saka ni Kasani, ha. Kalat ni, good evening, Kasani, martilyuhin mo ang mga ulo ng mga tanga na yan ng Kasani. Hala, palo, patay tayo dyan. God bless your family. God bless, Kalat ni. Mamalat ako, ha. Efrain, shout out. Anong virus ang sumisira sa utak ng mga supporter ni Digong? Kaawa-awa ang mga inaatake ng virus na ito. Sumisigaw na hindi alam sinasabi. Magkagayon man, sila lang. Magkagayon man, sila na lang. God save them all. Oo. Ikaw naman, Efrain, tagal-tagal ko na nga sinasabi ang virus na yan. Hindi mo pa ba nakukuha? Anong virus sumisira sa utak? Ang virus na yan, Efrain, tanganism virus. Oh. Wala pang gamot na naiimbento ang mga dalubhasa para sila ay gumaling. Yung kanilang utak na pinasok ng tanganism virus. Oh. Mas grabe pa yan kaysa sa COVID. Rolando Sulit, shout out. Sa totoo lang, kili-kili power ang makukuha nila. Dapat bayaran nila buhay na pinatay ni Digong. Birthday ng Verdugo nga pa rin sila. Ingat kayo sa heat stroke. Hindi na mauulit ang people power. Matalino na ang tao. Di na mabubudol. Totoo yan, Rolando Sulit. Pero tingnan mo, nakakahiya, di ba? Sa buong mundo yan. Nakikita ng mga ibang nasyon. Ang dami palang tanga ng mga Pilipino all over the world. Yan. K54 254, shout out. Good PM, karaoke. Tama po yung reminder ng Plaza Miranda bombing. Maaring mangyari ulit. Huwag naman sana. Yun nga, sana. Sana nga. Habang paggabi, lalo akong lalo yung Davao. Kalat ni, happy birthday, Parin Diggs. Sana makadali. Sana makadali ka dyan kahit papaano sa kaarawan mo. So ulitin, happy birthday. Happy birthday sa'yo. Abot pa kaya 81 to. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Wow, ha? Mag-people power daw ang mga DDS at alipores ng mga Duterte. Ganyan na ba karaming mga Pinoy ang mga tanga at mga bobo? Uy, nakakahiyamang aminin. Totoo. Di man lang sila nag-iisip na isang kriminal ang demonyo na pinagtatanggol. Mga gunggong pala mga yan. Walang utak at di man lang nag-iisip. Hay, kakahiya sa buong mundo. Elizabeth, baka alam mo, tipa-tipa rito yung mga coordinator nito eh. Hindi ako naniniwalang ganito katanga to. Magpapakatanga sila nang wala silang kikitain. Hindi mo 500, magsisigaw ka lang naman doon ng Duterte, di ba? Yung iba naman yan, hindi na sumisigaw. Pero kumita ang ano niyan. Hindi ko ganun yan. Hindi ko kagaya nung panahon ni Marcos Sr. na talaga ang mga rally, mga estudyante. Oo, karamihan. Mga talagang wala hong bayad. Talagang sinisigaw lang nila yung diktador. Ayaw nilang diktador, ganun. Efrain mo, sabi niya.
Mas malala ang virus at tumama kay Marco Beta. Ipapalit daw si Digong na national hero kay Jose Rizal. Ganun! Grabe, no? Hindi. Tanganisim virus pa rin yun, Efrem. Mary Chat, shout out ha. You Dutertes, you don't love the Philippines. Mga salot kayo ng bansa. Sang-ayon ako sa iyo. Librado Ludovico, blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless you. Stay safe and healthy. Yan ang karma mo, Digong nyo. Siyang diyan ka magpapahinog sa dididalan hanggang pagbayaran mong iyong ginawa sa bansang Pilipinas. Isa kang halimaw, leche, hinduropot. Yan, galit. Remio Balondo, shout out. Nabudol sila ng Budol King. Mga kawawang nilalang mga yan. Totoo. PM, shout out. Si Toto Kausing, wala na ba sa bunyog? Parang nag-aabogado siya kay Duterte. Hindi ko napapanood siya, sa totoo lang. Kalat ni Baya, wala na sa bunyog. Ang hearsay, chismoso na attorney na yan. Matagal nang didishit ang ungas na yan. Puro pagbabalat kayo ang galawin ng chismosong attorney na yan. Dapat sa gago na yan ay kapunin. Galit ka naman kay Remio Pabianbero. Rick Panoy, shout out Good evening, Sir Rox. Watching always. Hayaan nyo na lang ang ICC kung walang kasalanan. Di mabuti. May biktima kasi. Hayaan nyo na lang ang hustisya sa ICC. Yun nga Gusto nila dito. Lahat daw ng korte haharapin nila rito. Putang na, wala naman. Ewan ko sa mga tanga na yan. Kalat ni Baya ulit. Kabahan. At bakit naman kabahan Kasani, Aber? Huwag kang kabahan Kasani. Manalig lang tayo tayong lahat sa poong may kapal. Diyos lang ang katapat ng mga tangang demonyo na yan. Believe me, Kasani, kahit hindi mapagtiwalaan ng mukha ko na ang mahal na Panginoon ay nasa panig natin. Kaya laban lang, Kasani, laban lang. If God is with you, who can be against you? Totoo yan. Mukhang gusto mong magpastor, brad. Para kang si Pastor Jun Laguna. Shout out, Pastor. Adelia Kuriyama, shout out. Always watching you from Japan. Salamat Kalat ni Bayo ito. A big shout out to beautiful of Japan. Basta from Japan, mga beautiful yan. Pakiregards na lang dyan kay Miss Anita Hapon. Thanks. Ano to? Jean Hawaira, shout out. Ano nangyari kay Toto Kausing? Di ba bunyog siya? Bakit parang taliwas ang mga sa inyo ni Atty. Enzo? Nag-unsubscribe ako sa kanya. Di ko na matake ang banat niya kay General Torre. Di ko talaga napapanood. Sumagot si Kalat niyo. Tama ang ginawa mo. Dapat lang mag-unsubscribe. Isang chismoso DDS na attorney na yan. Patay tayo dyan. Federico Mandak, shout out. Nagka-subscribe na din ako sa kanya. Lumabas din kung sino yung sinusuportahan niya. Patay. Ano ba kasi nangyari kay Jan, Kalat niyo. Tama, i-boycott at in-subscribe ang kalbong DDS na yan. Ano nangyari kasi? Rick Panoy, shout out. Delikado yung mga magrarally. Baka may manggulo dyan. Baka may gumawa ng magpapaintig ng galit, baka iakusa yan sa administrasyon ng BBM, di ba? Yun nga sinasabi ko. Sana sana mali tayo, di ba? David Alin Mendoza, shout out. Karox, mga INC at KOJC member po, marahil ang mga dadalo dyan sa rally na yan. Kapag wala pong sumama sa mga kaparian at mga madre, ay di po magwawagi ang rally na yan. O people power na siya sabi nila. Malabo yan. Wala pa naman as of now, as of now. Yung pinakita ko sa inyo, madami. Puro sigaw-sigaw lang sila. Sigaw-sigaw. Kalat nila ito. Beer.
si paring Fabian Bir, Kasani, General Fabian Bir. Gusto ni Fabian Bir, biray na, sabi ni Marcos, uminto ka dyan, disperse them without shooting them. Mabait pa rin si Makoy. Diba? David Ali Mendoza. Karoks, marahil po kaya ayaw bumalik ni BBM sa ICC. Toto maganda tong kay David Ali Mendoza ito. Sang-ayon ako sa dito. Ay para di maibalik si Digong sa Pilipinas. Dahil po kapag miyembro ka na ng ICC, pwede sa Pilipinas makakulong si Digong. Kapag nahatulan ng guilty yan. Yung marahil po ang iniiwasan ni BBM, pwede. Elizabeth Iscarel. Buti na lang at di tayo kagaya ng mga supporter ng mga Duterte. Kasi di tayo naging kasing bobo at tanga kagaya nila. At baka isumpa ako ng anak ko at buong paangkang ko. Salamat sa utak ko at paniniwala ko. Yun eh. Mary Grace Santos, shout out ha. Malala talaga ang kalagayang moral ng Pinas. Kagagawa ni Duterte na wala na sa dignidad at kahihiyan. Mabuhay Karoks at Ka-Warriors. Mabuhay Mary Grace Santos. Federico Mandaco sumagot to. Sang-ayon ako sa'yo. Naging normal na yung mga pagmumura ng mga tao dahil sa nakita nilang mismong dating presidente na gumagawa nito. In broad media coverage, minumura ang Diyos at siya daw ang papalit sa trono ni Satanas. Lalo na nang mauso ang vlogging sa paggawa ng content kahit kabastusan ginagawang joke. May mga mag-asawa, magjowa kahit malaswa na joke na lang sa kanila. Kahit mga bata ngayon napapanood yan, kaya bagsak ang moral ngayon ng karamihan. Totoo yan, Federico. Puta yan, nagkaroon tayo ng presidenteng inaamin siya bastos, mamamatay tao. Putang ina, tapos sigaw itong mga gago na to. Ulul. Tapos hindi raw sila papadala ng remittance. Huwag kayong padala. Wala naman nagpapadala sa akin. Shout out, Jan Mango, my friend. Rolando Edralin. Kung sa sugal na pusoy ay buhaw na ang mga DDS at kung sa larong chess naman ay mate na rin sila. Kaya ang laban na lang nila ay puro ngaw-ngaw na lang. Puro ngaw-ngaw na lang sila. Di ba? Tama. Pedro Borbon, shoutout. Habang tumatagal, lalong nagiging tanga ang ibang Pilipino. Gamitin ninyo ang people power para sa kapayapaan, hindi sa kapakanan ng isang tao lang. Bakit kasi hindi matanggap ng mga tanga, suporta ang mga katotohanan sa bunganga na mismo ni Digong nyo ang pumatay. Sana magising na kayo mga tanga. Daming ang tanga eh. Tanganism virus nga eh. Malia Leonora Roque, shoutout. Hello, Tay. Malabo yung makagather ng maraming tao bukas. Walang announcement ang INC na sasama. Sa ibang bansa lang mauuto niya kasi gusto lang ng mga yun magkasama-sama sila mga Pinoy kahit ano pang dahilan dyan. Kahit anong pang dahilan yan. Laos na mga Duterte, hindi na madidinig si Digong hanggang September 23. Ang natitirang mga Duterte, puro walang karisma, magsalita, kaya pababa na ang popularity nila. Diba? Ito yan. Si ano na lang, dyan CD Boutique. Erlinda Lapicero, shout out. Tanga itong si Digong. Talagang tanga yan eh. Ewan ko ba, akala niya matalino sila. Pareho sila mga mag-ama. Federico Mandacol ito. Karoks, pag nagkagulo sila at ginawang madugo, magkakaroon ng dahilan, baka ibagsak ni BBM martial law. Wag naman sana. Aminin man at hindi, may papel siya sa pagka-aresto ni Digong sa Interpol Diretso. Oo. Kaya yung sinasabi niyang weak leader ito ang nagpahamak sa kanya. Kaya pag nagpatuloy yan, balak nilang manggulo. Yan ang babasihan ng weak leader na sinasabi ni Digong para ibagsak ang martial law. Sana mali ako. God bless us. Oo, di ba? S. Makise, shout out my friend. Good evening, Sir Rox. Mabuhay ka po. And God bless you always, Sir Rox. God bless, S. Makise. Erlinda Lapiciros ulit. Nakakahiya ka.
sa salitang Bisaya, basta mo. Linda ulit, oh. Paalisin mo ang mga group, paalisin mo ang mga group ni Digong. Ricardo Ocampo, shoutout. Karox, di naman lahat ng EDSA, Juan, laban kay Marcos. Yung iba doon, usyoso lang. Laki ng inggit nila kay BBM. Talagang nanggugulo mga Duterte. Sobra, Karox. Dapat lang makulong yan. Pati yung si Sara, ayaw umuwi. Ayaw umuwi niyan. Takot na yan kay Karox. Dapat talaga mahinto na mga Duterte. Walisin silang lahat. Yun ang shoutout, Atty. Claire Castro. Jason Ramos, shoutout. Tatay Rox, hindi pa nila napatalsik PBBM noon, hindi pa nakakulong si Gibbs, Tatay Diggs. Ngayon pa kaya kulong na mga amo ng DD-shit? Totoo. Federico Mantaculito, Rox, abangan natin ang gagawin ni Aimee. Ngayong opisyal na umalis na siya sa ticket ni PBBM. At inuudyukan ni Panelo na ipa-impeach ni Aimee, yung kapatid niyang presidente. Yeah. Nasa balita yan. Baka yan ngayon ang gagamitin ng kampo ni Duterte para masira si BBM. Abang pa tayo. Hanggang saan ang gagawin ni Manang Aimee? Dapat palitan na yung Duterte na ang apelyido niya. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, and God bless your family. God bless, Raul Villanada. Raul ulit, wala naman puro hakot yan. Suka, gastos nila Digong dyan. Oo, mga kinulimbat nila, susuka din nila. Ilang beses nang tatawag ang mga yan ng nagkasawaan din, di ba? Xerox, malamang kasama sa rally na yan ang mga INC, pwede. Pero hindi siguro. Alejandro Aler, shout out. Malamang nakikisaw-saw na sa politika ang INC, parang kay OJC lang yan. Di ba? Kulto yan. Nakita po tayo. Sumabi kayo sa amin, ligtas kayo sa dagat-dagatang apoy, gago. Di Katoliko, hindi ligtas. Ang katangahan yan, putang ina. Sayang utak, Danilo De Los Santos, shout out. Isa pa ring epal itong si Gringo Tulisan. Yun nga Raul ulit, panawagan lang sa mga kababayan natin dito man sa abroad na mga naligaw na mga tanga o dyan sa bansa natin. Huwag niyong patulan ang mga drama nila Digong nyo. Panloloko lang lahat ito. May mga biktima na hindi si Digong nyo yun. Diba? Dapat ba sila biktima? Due process, putang ina dami pinapatay talaga, matangat mo. Mapapamura ka Shout out, binibining ladies Anita. Hope all is well. Bless you always. Regards. Sana si ladies Anita? Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Karox, ipinagigiitan ng kampo ni Digong na hindi na tayo member ng ICC, kaya daw dapat dito sa Pinas litisin si Digong. Marami silang naghain ng mga dokumento, apila, pero doon sila nagkamali. Mas may pag-asa o tsansa na makabalik si Digong dito sa Pilipinas kung hindi inalis ni Digong ang pagiging miyembro natin sa ICC. Yun nga sinasabi ni Atty. Carpio. Yan ang malaking pagkakamali ni Digong. Ngayon, hindi na tayo miyembro at hindi tayo miyembro ng ICC. Mas hindi pa hihintulutan ng ICC na makabalik si Digong dito sa Pilipinas. Yan po ang pahayag ng ICC ayon sa news. Yan ang masaklap na nangyari sa mga Duterte. Sarili nila kasi ang pinaniniwalaan. May kasabihan na hila mo, buntot mo, totoo. Sabi nga ni Moises sa Ten Commandments, out of his own mouth comes thy judgment. Nung sabihin ni Pero na patay lahat ang mga anak, beginning with the son of Moses. It's not my oh Lord, sabi niya, out of this own mouth comes thy judgment. It's not my son, it's your son. Sabi nga, Kelly Pratiri, di ba? Mahilig ako manood yan. Tsaka yung mga Jesus Christ, mga ganyan. Di ako mahilig magbasa ng Bible. Pero, di ako na, pagka taimtim ang dasal mo sa kanya,
Huwag ka lang dasal ng dasal. Yung iba naman kasi hingi kayo ng hingi. Pag nabigyan na po kayo, tama na. Tama na ho yung bigyan tayo ng magandang kalusugan at ano. Oh. At paulit-ulit ako. Alisin ho ninyo sa katawan ninyo yung inggit sa kapwa nyo. Parati ho kayong titingin sa mas nakakababa sa inyo para hindi ho kayo. Yung inggit, nakakamatay ho yan eh. Di ba? Shout out, Grace Chingisay. Malapit na yung vlog ko sa'yo. Hayop ka, ha? Elio, saraling pinamumunuan ng demonyo. Kailanman hindi magtatagumpay ang mga Pilipinong binabaliwala ang Diyos. Nung tawagin silang estupido, ay habang buhay na magdurusa. Totoo yan, Eli. Erlinda Aquino ulit. Minsan kasi, kuya, itong mga media, hindi kailangang interviewin ang mga pamilyang Dutay. Binibigyan pa ng importansya. Mismo, Erlinda. Yun ang sinasabi ko. Pag nakakita na ano, hello po. Friends, Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcatara, shout out sa inyo mga boss. Ha? Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia. Eman Escalonanak, shout out. Boyong Kong Balong. Impong Basyang Team Tia Deli po, bumabati ng peace on earth sa buong Team Rocky Warriors, the great. Grabe, gulo. Ano po, Sir Rox? Pag di matibay-tibay talaga dibdib mo, atake di pataranta, abutin mo sa mga hinayupak na zombies. Bay talagang epidemic po talaga, Sir Rox, ang ubod ng daming bugok at inutil po, ano po, i-round out mo na yung bugok sa inutil, tanga ka mo na. Tanganisim virus. Bay, akalain mo, handa po talaga silang pumatay at magpakamatay kay Hitler the second. Sa'yo, Ingkong, maligayang kaarawan sa'yo, 80 ka na. Sana pahinga. Pahinga na, ano po, patahimikin mo na po ang mga zombies at aliporis mo. Huwag pong pikon at masyado pong maangas, ano po, lalo na po ang babaeng tulisan. Wala na po siya sa hulog. Matabil ang dila, pero di alam ang tino sa mga pinagsasabi. Hoy, babaeng kurimaw, tantanan mo na ang mga pambubuyo at maging mitya na sobrang kaguluhan ngayon. Inutil at bugok lang ang maniniwala sa puro kasinungalingan mo. Kung talagang mahal nyo ang tatay nyo, ipagdasal nyo na lang po dapat na kanyang kaluluwa kahit siya ay humihinga pa. Ano po? Simplehan na lang po natin, Madam Sapak Piatos. Let the truth speak for itself, okay? Sa paniniwala mo dahil siya ay tunay na joke, siya ay inosente, walang kasalanan. Aba, you should be proud dapat. Di ba, Madam? First time in the history pumatay ng libu-libong tao pero inosente. Aba, dapat lang talagang, Madam, yung tatay mo, mapabalik. Yun Kung may maniniwala at mauuto nyo ang line-up ng prosecutor, sa tingin ko, Madam, mukhang mangangamote. Hindi nakukuha sa lagay at di po mga pipitsugin ang mga taga-usig. Kaya kung ako sa'yo, Madam Siga, total surrender na lang, ano po, sa tingin ko po, magdadaan sa butas ng karayom bago makapunto si Kupyang. Kupyang ba yun? Kaya, Madam, kung ako sa'yo, umuwi ka na at gampanan mo ang trabaho mo. Dami-dami mong remote offices, taong bayan ang tagabayad, pero andyan ka at puro ka padrama, bait-baitan mode, pero hindi bagay. Magmula nung naupo ka, puro anomalya, puro na lang gulo at kabisita ng hatid mo sa mamayang Pilipino. Di ka na nakakatulong, puro ka perwisyo, leche, kinam, puwet, chupi, layas. Init ulo ni Tia Deli, masaya sa una, bandang uli, mainit ang ulo Erlinda Aquino, shout out. Glenn Dadyo, shout out. May parusa ang bawal kasalanan at eto na ang araw ng pagbayaran nila ang mga ito. Kasing dumi ng budhi niya ang mga lumalabas sa bibig niya. Wala siyang karapatan na murahin at sino man kasi di siya nagpapakain kanino man. Wala ba siyang nanay na ganyan na lang sila kung magmura? Ba, sila ang madlang people
Nakakaya sa mga bata at kabataan yung mga example nila, mamamayan ang magmura at maraming makakarinig sa kanila. Anong klaseng leader at government official? Para basura lang ba? Parang pang basura lang, pang kanto. Buti pa nga ang mga nasa kanto at marunong gumalang sa matatanda. Totoo yan, Glenn. Evangeline Yu, shout out. Ferdinand San Juan, no? Karox, wag natin kalimutan si Kapersi Lapid dahil itong nangyayari ngayon ay tinatalakay ito ni Kapersi sa kanyang vlog tulad ng pagkumpara ni Digong kay Dr. Jose Rizal. Nakausap ni Kibuloy na bagong bayani ang pahayag ni Gibbs. Yung ginawa ni Hitler at ginawa ni Diggs sa kontra-droga, di ba? Gago nga yung mga masiraulo po tayo ng kape. Totoo lang po, ang dami talagang baliw. Edmundo Cheng, shout out. Tarantado talaga itong baliw na si Sarang Lustay. Sabi niya, mapunta na raw sa basura ng Pinas kung di mo ba pinagnanakaw yung milyon-milyon ng pera sa opisina mo, hindi tayo nakakaranas ng kahit kaunting hirap. Dahil sa ang lahi ninyo, ang mga nagpahirap sa ating bansa. Ang dating utang natin na iniwan ni Pinoy ay wala pang 7 trilyon. Nang umupo ang tatay mong Durobo, mahigit 13 trilyon. Bukod pa sa mga pinagnanakaw mo at nipulong at pumatay pa ng 30,000 Pilipino. Sige, ituloy ninyo ang rally ninyo. Pars, may kakatson na ibagsak ni BBM ang martial law. Pagkakataon, ibagsak ni BBM martial law. Ganun. Mundo Cheng ito. Kung ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, hindi magtatagumpay ang mga kasamaan ng mga Duterte sa kabutihan. Puro mga pananakot na lang ang mga paawa, ang puhunan ng mga Duterte. At kung matino ang inyong mga pag-iisip, hindi dapat paniwalaan ng mga ngak-ngak ng mga hinayupak ng mga Duterte. At itong si Digong na ito, amoy bulok na bangkay, na nga bulok pa rin ang bunganga. Totoo. Mundo ulit, oh. Oy, Amy, sobrang galit mo sa kapatid mo, sa ina, na si PBBM, hindi ka ba nahatian ng patas na mana? Di ba wala ka naman sa higapatak na dugo ng Marcos at dugo mo ay Trinidad at Lacson, gaga. Si Irene, ang kapatid ni nabuo ni Bongbong, GA, no? Parang gaga nga, no? Mundo Cheng ito. Save talaga ang Pinas. Sara kung hindi pinagnanakaw ang mga mag-amang ito ang kaba ng bayan. Diba? Mundo Cheng ulit. Oy, Garcia, panahon na para pumarehas ka na dahil mabubulok na yan, amo mong Hitler, amo mong killer sa ICC. At huwag kang makipagsabwatan sa survey para makapangdaya sa eleksyon. Ted, shout out Ted. Kahit siguro kasama ang buong INC sa rally ng mga DDS ngayon, wala itong sakaling kinga ng EDSA 1. Tulad lang ito ng maraming tuta na galit na tumatahol. Walang patutunguhan. Sige, panoorin natin sa TV ang rally ng mga uto-uto. Totoo yan. James Sagitan, shout out. Mga uto-utong didishit lang ang may pakana niyan, sir. Mga nalinlang ng mga Duterte na bobo, di ba? Merlinda Estrella, shout out. Kung ano man ang binabalak nila, sana lang hindi sila magtagumpay. At gabayan nawa tayo ng Diyos, bagamat tayo ay makasalanan, huwag sanang maipahintulot ng Panginoon na magkaroon ng kaguluhan. Bagkos haplusin niya ang puso ng pangkalahatan at manaig pa rin ang katotohanan. Magkaisa ang lahat upang ito ay malabanan at magwagi tayong lahat na nasa katotohanan. At ang kabutihan ang manaig magpakailanman. Totoo yan, Merlinda Estrella. Kalat niyo, miss na miss. Kala nyo,
Kala nyo lang meron din kami FLM. Mga ungas, wala kayong sinabi kay Idol FLM namin ni Kasani. Idol, miss na miss ka na namin. Long live kabayo. Oh, talagis. Kala, di ka. Joaquin Mesa Jr., shout out. Si Raulo and Duterte, insane. Ganon din ang bubutante. Article 12, Section 1. Revised Penal Code, ang huling pag-asa ni Duterte, exempting circumstances. Walang pag-asa ang bubutante. Priscilla Leong, shout out. Kahit forever, hindi na kayo mag-remit, do we care? O, di ba? Ang mga tanga eh. Di si mga kawawa, Priscilla, di ba? Yung mga nangailangan ng tulong nila dito. Priscilla Leong, ito. Bugok ang isip ni Sara, useless, sumusweldo ng hindi nagtatrabaho. Ismo. Mabait pa to si Digong, ito si ano eh. Pero tagal lang impeach, no, puta. Jesus Escudero, ginagawa mo. Priscilla Leong, ito. Nawik leader ka ngayon, Digong. Masyado kang pakialam. Tapos na ang term mo, gusto mo pa rin presidente. Mas failure si Sara. Naubos ang pera ng taong bayan. Grabe ang sama. Totoo, Priscilla. Priscilla ulit. Mas mukhang bangag si Digong. Gawa ng fentanyl, di ba? Priscilla ulit. Grabe ang pagkabulok ng bunganga ni Digong. Sobrang magmura. Kaya ayan, nakarma ng bonggang-bongga. Totoo. Tedo. Inilabas daw ni Amy ang resulta ng ginawang hearing nito sa Senado. Napatunayan daw sa kanyang committee hearing na maraming nilabag ang gobyerno batay sa pag-aresto kay Duterte. Komento naman ni Panelo sa sinabi ni Amy, di maghain ka ng kaso Amy. Ano Amy? Mag-file ka ng kaso. Siguro ang sagot ni Amy, anong kaso? Right then. Ito. Luis Natora. Kaya ayan, umalis sa ICC para walang maghahabol sa alang araw ng mga pinagpapatay niya, pero di natutulog ang Diyos. Nagbabayad na yung si Duterte, di ba? Pero kulang pa yung buhay niya sa dami ng pinatay niyan, puta yan. Di ba? Shirley Jaser, shout out. Para pairalin dyan sa rallying na yan, Karox, sobra-sobra ang mga kasamaang nagawa nila. Kaya pinaghandaan nila yan. 7 trilyon ang inutang ni Digong. Saan ba napunta? Lahat yun. Basta magtiwala lang tayo sa Panginoon Diyos, hindi yan magtatagumpay, yung rally na yan. Karma na yan, kaya nasa ICC na ngayon si Duterte. Yan ang tangang yung mga tangang OFWs na yan, na sinasabi nila na hindi sila magpapadala ng pera sa Pinas. Di wag, sino bang nagugutom na pamilya? Di pamilya nila, sila ang mga bangag, mga uto-uto. Talaga lang, Shirley. Mga gago, no? Simon Judge, shout out. Last hora na yan, Karox, sa aking palagay. Yan, malapit na. Ilang oras na lang. Mamaya yan, magsisiuwi na yung mga animal na yan. Ang dami-dami dyan, may naiihi sa inyo. Tanginan nyo, mga gago. Bobo. Napapamura ka sa tangahan itong mga hype na ito. Mga bobo. Hindi nahihiya itong mga gunggong na to. Siguradong ang bayad dyan, pinakamalaki na yung 500 eh. Kumita yan yung mga dyan, organizer. Juanita Rondilla, shout out. Pwede ba mga Duterte tantanan na mga taong naniniwala sa inyo na karamihan mga walang bait sa sarili? Mandalutong shoot. Ano to? Hitsura Katsuri, shout out. Good AM, Idol Rocks. Bonifacio Mongaya, shout out. Di magtatagumpay yan kasi si Sara ipapalit nila lalong masama ang sitwasyon sa Pilipinas. Ito. Randy Cruz, shout out. Naku, matagal na yan. Maisog pa. Pero laging butata. Let's see. Di ba? Lisa Cruz, shout out ha. Para sa akin, dapat sa mga interview, hindi dapat ini-emphasize yung drama ng pamilyang yan. Yun nga, parang mga Lisa Cruz ulit ito.
Hindi sila ang kawawa, sila ang gumawa ng anomalya, di ba? Berhilio Manzano, shout out. Masyado na silang desperado mga Duterte sa dami ng problema nila, lahat gagawin nila pero hindi sila magtatagumpay. Totoo 'yan. Antonio Cunanan, shout out. BBM, huwag kang aalisan ng Pilipinas, uubusin ng Duterte pera ng Pilipinas. Totoo. Tangin na. Di maawa, mga puta. Ang dami ng pera, hindi sasawa sa kwarta, di ba? Shout out, Grace Chingsay. Malapit na naman kitang i-vlog hype ka. Antonio Cunanan ito. Mauubos din ng pera nila, puro rally. O, di ba? Hanggang kailan, di ba? Boy Javier, shout out. Abangan ang pagkabigo nila. Walang sisi, walang kikisap. Ayan na. 3J Show po. Hello, Sir Rox. Kahit pa mag-people power ang mga DDS hanggat hindi nila kasama ang buong AFP at PNP Catholic Church, mga negosyante at kabataan, pwede silang milyon dyan pero hindi nila magtatagumpay. Parang INC lang noong nag-rally sila. Totoo. 3J Show po nito. Sir Rox, itong mga DDS, hindi naman mga Katoliko yan. Dahil kung Katoliko yan, matatakot sila sa Diyos. Mga member ng KOJC, INC at mga walang Diyos ang mga DDS na yan. Kasing ugali rin ni Digong, mga yan. Kasing ugali din ni Digong, mga yan. Walang takot sa Diyos. Diba? Wala nga sila Diyos eh. 3J Show ulit. Tawa-tawa to. Yung zero remittances, ewan ko talaga kung anong logic ang naisip ng mga DDS. Aba, sino ba ang magsasuffer kundi sila magpapadala ng pera sa mga kamag-anak nila? Naku, nababaliw na mga taong ito. Talagang ang mga DDS wala sa katinuan. Like Father, ang siraulo talaga. Generoso Hernando, shout out. Lahat ng nagrarally para lang mga tanga. Totoo. Alejandro Alaer, shout out. Kalokohan yan. Wala naman silang tao. Tae, meron. Glenn Kibada, shout out. Mga hangal sila, sabi niya. Marilo Pabianak, shout out. Good day po tayo sa mga ka-warriors. Makikiride on lang po today. Today daw magiging green ang mundo. Happy birthday, sabi nila Tatay Digong. Wish na lang nila na humaba ang buhay at manatiling good health. Wag na yung imposibleng wishes. Hindi siya makakauwi ng ganun-ganun lang. Katagal nating ipinagdasal na magkaroon ng hustisya ang mga EJK victims. Ito na ang tunay na prayer natin. God bless the Philippines. Never again to dictator leaders. Di ba? Ay, mission accomplished mga friend. Oo. Ay, sana naging masaya tayo, friend. Maganda yun. Marami tayong topic, di ba po? Di po. Si Panelo, si Aimee, si Atty. Claire Castro, si Hanalet, di ba? Hanalet, common law wife pala, pagka, yun pala ang ibig sabihin nun, common law wife, kabit. Magandang gabi po mga boss. God bless. Hanggang bukas po muli.